Ayan, magandang gabi po. Alas 8 ng gabi dyan sa Pilipinas. Kamusta po kayo? Mark Ramos po ulit. Ito, naka-live stream. Hindi pala live stream, content lang po ito. Ngayon pong pagkagising ko, kasi alas 7 ng umaga po dito sa Cayman Islands. Unang-una kong nakita doon sa YouTube ko is si Mima Alicia. Mima Alicia, ang content, BBM vlogger, nahuli ng 3.7 million ng marijuana. Tapos si Takero naman po, nakita ko din yung content niya. BBM vlogger, nahulihan 3.7 ng marijuana. Sabi ko, sino ang BBM vlogger to? So, binuksan ko po yung kanilang mga content. Siguro mga tagwa 1 minute lang muna. Dahil talagang, sabi ko, gusto ko malaman kung sino eh. So, nakita ko nga po, Jem Bayot yung nagngangalan. Sabi ko, parang hindi ko naman kilala to. Kasi kung merong mga BBM vloggers, talagang, yun, totoo yung sinabi po ni Takeru Miyamoto na kapag BBM vloggers, for sure yan, kakilala namin. Kakilala ko, UBIP, nandiyan din ang Misma, nandiyan din yung ibang mga vloggers na kahit na walang grupo, alam natin na araw-araw nagko-content kay Pangulong Bongbong Marcos. Talagang solid na politics yung kanyang ibinablog at more on kumbaga nasa side ng Pangulong BBM. Pero anyway guys, bago ko ipagpatuloy ito, gusto ko munang yung BBM vlogger na word is para sa akin, eto, sariling opinion ko lang po. Para sa akin, ayoko lang nang natatawag ako na BBM vlogger. Bakit po? Kasi, it sounds like BBM vlogger. Parang, itong mga vlogger na to, o itong si Mark Ramos, hinire ni Pangulong Bongbong Marcos para mag-vlog. Dahil wala naman pong ganun. 'Di ba? Kung iintindi mo, yan BBM vlogger yan. Ibig sabihin parang, 'di ba? Hinire ka wala naman pong ganun na nangyari. Hindi naman po kami pinabayaran ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi naman po kami din magpapabayad. At kumbaga walang money involved between Pangulong Bongbong Marcos at doon sa mga vloggers. So, ang gusto ko lang po na mas masarap pakinggan para sa akin is yan si Mark Ramos, vlogger na sumusuporta sa Pangulong Bongbong Marcos. Mas gusto ko po yan. Pero ulitin ko po, wala pong masama doon sa BBM vlogger. Baka lang po ma-misinterpret o baka lang po ginagamit ng mga taga-kabilang parlor yung word na yun para, kumbaga parang iugnay ka, yan, bayad kasi yan Ganun. Pero, i-clear lang natin na wala pong binabayaran ni isa sa amin, si Pangulong Bongbong Marcos. Lahat po, especially UBIP, especially po yung mga ibang mga vloggers is talagang puso at pagmamahal sa bayan kung bakit ibinablog si Pangulong Bongbong Marcos. So, ito nga po, BBM vlogger. Chinek ko yung account, yung YouTube account, tapos sa Facebook, yung Jem Bayot. Yung nakita ko naman po, mga kaibigan, halos hindi nga ako nakakita ng content na patungkol kay Pangulong Bongbong Marcos Ang nakita kong content parang puro, yung alam nyo na yung mga kagaya ng content nila Wamos, kagaya ng mga content ng ibang mga vlogger, na typical na sa pang-araw-araw na buhay nila. So sabi ko, siguro nakitaan tong vlogger na to, na yung Jem Bayot nga, nakitaan tong vlogger na to na ng pagsuporta sa Pangulo. Pero doon sa mga content niya, wala talaga akong makita ni isa Siguro kung meron nakaligtas sa aking mata, pero wala ako mismo, wala akong nakita sa content niya na ikinontent niya ang Pangulong Bongbong Marcos. Kahit doon sa Facebook. O dahil siguro mabilisan lang yung tingin ko. Pero karamihan po talaga.
sa content niya is yung pang-araw-araw na buhay, kagaya nung kay Lawamos. Ano? So sabi ko, bakit naman nila nilagay na BBM vlogger itong tao na to? Bakit kaya ganun? Tapos na-realize ko, yung mga nagko-content, kagaya ko, yung mga nagre-reaction doon sa pagkakahuli nung Gembayot na yon, yung mga nagre-reaction, puros pala dilawan. Karamihan dilawan na page. So sabi ko, kaya naman pala. Kahit na yung tao, siguro nagkaroon ng isang content na nagpahayag na suporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kaya pala nila inirelate. Alam nyo naman po, yung mga taga-kabilang parlor, di ba? Gagawa at gagawa ng butas para lang masira ang administrasyon, para lang kontrahin yung mga vloggers. Ulitin ko po ako lang po yung ayaw na natatawag ng BBM vlogger. Mas gusto ko lang po yung si Mark Ramos, si Mark Ramos, vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos. Mas gusto ko po yun. Parang, yun, dahil yun naman po talaga, mas better at mas madaling maintindihan kung ano talaga yung pakay at bakit tayo nagbo-vlog. So, balik tayo doon. Wala ako ni isang nakitang content para sabihin na BBM vlogger to Diba? So, syempre, sa mata ng madla, lalong-lalo na yung hindi mga babasa o nakikinig nung nilalaman nung headline, iisipin, tingnan mo, akala ko Uniteam ang mga pinagsasasabi niyan. Akala ko pagkakaisa ang mga pinagsasasabi niyan. Tapos, ikinonect pa nila to doon sa isang doktor na nag-viral nung nakaraan na sumuporta kay PBBM din. Nag-viral siya tapos yung sa kasamaan palad, napatay niya yung mayor. Kinonect nila. Pinagsama-sama nila yung mga pictures ng doktor, tapos eto namang vlogger. So, tingnan nyo po, yung mga, sabi nila, tingnan nyo, yung mga sumusuporta kay BBM. It's either mamamatay tao, or nagbebenta ng droga. Lahat po nung kakilala natin na BBM vlogger, vlogger na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, kilala po natin lahat yan Takero Miyamoto, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, halos lahat po professional May Alicia, sino pa? Di ba? Si Madam Ellie, yan sila kapatid na Byron. Hindi ko na po lalahatin. Pero lahat po matitino. So ito po, yung balita nilang to, gusto lang po nilang sirain o ipakita sa madla na tingnan nyo yung mga vloggers na yan. May kani-kanilang mga baho yan. Diba? So, ang panawagan ko po sa mga tao, wag po kayong basta-basta maniniwala sa mga ganyan. Mabuti na lang po tayong 31 million plus talagang kapag merong mga balita na ganyan, inuungkat natin, hinahanap natin talaga mismo. Talagang inaalam natin kung talaga bang BBM vlogger nga itong nauugnay dito sa pagkakahuli o sa bypass na 3.7 million ng marijuana. So yung mga yan alam nyo na, panibagong taktika na naman ng mga taga-kabilang parlor dahil hanggang ngayon po umaasa sila na sa susunod na eleksyon magiba nila ang tandem ng Marcos Duterte. Inumpisahan ni Tatay Digong, sinundan ni Pangulong Bongbong Marcos, tapos palamang sa alamang, ang kalaban nila sa susunod na eleksyon si Inday Sara Duterte. So, double time po sila ngayon. Double time sila dahil talagang walang-wala Walang-wala ng tiwala ang taong bayan sa kanila. Tapos dinadagdagan pa nila yung mga ganitong issue na tipo bang
para lang ma-relate, para lang baka masira. 'Di ba? Si Pangulong Bongbong Marcos, para lang hindi paniwalaan yung mga BBM, o gawin ko na lang BBM vlogger slash BBM supporter. Ganyan po. 'Di ba? Para lang masira, para i-discredit lang, para sa susunod na eleksyon, makita nyo ulit kami, hindi nyo na paniniwalaan. So, malabong-malabo po yata yan. Lahat po, halos karamihan ng kakilala natin na BBM vloggers, BBM supporter, matitino po. Matitino. Ano? So, ito, ang aga nilang magpropaganda. Ang aga nilang manira, no? Malayo pa ang eleksyon, pero sabi ko nga sa inyo, is talagang siguro yung 6 na taon kulang sa kanila. Dahil kahit maubos nila ang 6 na taon, imposibleng manalo yung mga kandidato nila. Ano? Imposibleng makabalik pa sa gobyerno yung mga kandidato nila. So ulitin ko po, yung BBM vlogger na sinasabi nila, hindi ko po kilala. And for sure ako, na i-content lang siguro, isang beses, si Pangulong Bongbong Marcos, o na-picturean lang, o may picture na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, yun lang po. Pero hindi 100% na BBM vlogger or BBM supporter. Okay? Gawa-gawa lang at pakana lang yung mga title ng mga taga-kabilang parlor dyan, akala nila makukuha nila kayo sa ganun. Ang totoo, karamihan at majority ng Pilipino ayaw na sa kanila. Maraming salamat po. Magandang gabi dyan sa Pilipinas.